Welcome po muli sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Hangad po namin gaya ng dati mga kaibigan. Muli po namin kayong makasama sa kabuuan ng gagawin nating napakahalagang pagtalakay. Ito pong muli ang kapatid na Vic Sandoval at gaya po ng dati, muli nating makakasama sa pagtalakay ang kapatid na Byron Suratos. Salamat po, kapatid na Vic. Welcome po sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Nawa ay makatulong kaming muli sa inyo pong ginagawang pagsusuri. Kayo po ay sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Kapatid na Byron, mga kaibigan, gaya po ng alam natin sa kasalukuyan po ay lalong dumami ang mga relihiyon at ang iba't ibang pangkati ng pananampalataya na bawat isa ay nag-aangkin na sila raw ay sa Diyos at sa ating Panginoon Kristo. Subalit, sa pagkakataong ito ay ating tatalakayin mga kaibigan batay po sa pagtuturo ng Biblia. At ganoon din, ikukumpara natin sa aral ng Biblia ang paniniwala, doktrina ng Iglesia Katolika Romana at ihahambing natin kung ito ay naaayon sa itinuturo ng Biblia. Ngunit gaya ng madalas nating binabanggit sa ating mga televiewers, kapatid na Byron, mga kaibigan, ay sa paglalantad po namin ng maling aral ng alinmang relihiyon, ay hindi po namin kailanman nilayon na makapanugat ng damdamin o kaya ay mang-atake o manulugsa. Ang nais po namin, mga kaibigan, pakinabangan po nating lahat ang biyayang kaligtasan na ipinangako ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga magiging mapalad sa araw ng paghukom. Ang ginagawa po nating pagsisiyasat sa mga aral, lalo na at partikular na po sa aral na itinataguyod ng Iglesia Katolika, ay pagbibigay na rin po sa kanilang kahilingan mismo. At kung alin po yung kahilingan na yan, ito po ay mababasa natin sa kanilang aklat mismo. Pinamagatan pong The Faith of Millions na isinulat po ng paring si John A. O'Brien. Babasahin po natin ang nakasulat sa pahina 9 sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Bakit dapat siyasatin ang relihiyong Katolika? Walang paksang higit na karapat-dapat na siyasatin kundi ang relihiyong Katolika. Ito ay nakapagdulot ng isang matindi at namamalaging hikayat sa isipan at buhay ng sangkatauhan. Sa katotohanan, walang taong makapaghahangad na maging tunay na nakapag-aral na namamalaging walang alam sa isang institusyon sa mundo ngayon na ang pinagmulan ay matutunton ng tuwiran kay Hesukristo. Ito po ang dahilan, mga giliw naming taga-subaybay, kung bakit patuloy nating pinagtutuunan ng ating pansin ang mga maling aral ng Iglesia Katolika. Hindi po ito ataking personal. Kaya nga natin inilalantad yung maling aral ng iba't ibang relihiyon, partikular nga ang aral ng Iglesia Katolika, ang ating hangad, kapatid na Byron, ay makawala ang tao, makaalis ang tao sa pagkadaya sa maling relihiyon. Kaya inaakay tayo ng pag-ibig na gawin natin yon. Ngayon mga kaibigan, sino po kaya ang halimbawa na kababayan po natin na nag-ukol ng malalim na pagsusuri sa mga aral ng Iglesia Katolika? Alam natin siya ay Katoliko mula sa kanyang pagkabata. At doon sa kanyang pag-aaral, pagsusuri sa mga aral ng Iglesia Katolika Romana, meron siyang mungkahi pagkatapos niyang suriin ang mga doktrina sa Iglesia Katolika. Ang pagkukuhaan po natin ng ideya patungkol sa inyong katanungan at sa paksa na atin pong pinag-aaralan ay walang iba kundi ang kinikilala po ng ating bansa na pambansang bayani. Walang iba kundi si Gat Jose Rizal. Dito po sa aklat na kinalalamnan ng kanyang liham sa kadalagahan ng Malolos. Dito po sa pahina 11, babasahin po natin ang binabanggit po ng ating pambansang bayani. Ikapito,
liningin ninyong magaling kung ano ang relihiyong itinuturo sa atin. Tingnan ninyong mabuti kung iyan ang utos ng Diyos o ang pangaral ni Kristo na panlunas sa hirap ng mahirap, pang-aliw sa dusa ng nagdurusa. Alalahanin ninyo ang lahat ng sa inyo'y itinuturo, ang pinatutunguhan ng lahat ng sermon, ang nasa ilalim ng lahat ng misa, nobena, kwintas, kalmen, larawan, milagro, kandila, korea, at iba't iba pang iginigiit, inihihiyaw at isinusurot araw-araw sa inyong loob, tainga at mata, at hanapin ninyo ang puno at dulo, at saka iparis ninyo ang relihiyong iyan sa malinis na relihiyon ni Kristo. At tingnan ninyo, kung hindi ang inyong pagkakristyano ay paris ng inaalagaang gatasang hayop o paris ng pinatatabang baboy kaya, na di pinatataba alang-alang sa pagmamahal sa Kanya, kundi maipagbili ng lalong mahal upang lalong masalapian. Ayon po kay Rizal, sabi niya dun sa aklat na ating binasa, hanapin anya ninyo ang puno at dulo at saka iparis ninyo ang relihiyong yan sa malinis na relihiyon ni Kristo. Hindi lang po yun, kundi ang sabi niya, tingnan ninyo anya, kung hindi ang inyong pagkakristyano ay paris lamang ng inaalaga ang gatasang hayop o paris ng pinatatabang baboy kaya na di pinatataba alang-alang sa pagmamahal sa Kanya. Kundi ang sabi niya po, para maipagbili ng lalong mahal na ang layunin ay upang laluan niyang masalapian. At dyan sa mga pahayag ng binasa po niyong aklat, kapatid na Byron, ay mapapansin natin at makikita natin kung gaano ang paghimok ni Gat Jose Rizal sa mga kababayan niyang Katoliko na suriin ang Iglesia Katolika Romana at ikumpara ito sa, ang sabi niya, ay sa malinis na relihiyon na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Subalit, ang pinakamahalagang mga kaibigan na maunawaan natin, ang ating Panginoon Diyos mismo sa pamamagitan ng mga apostol, ang siyang may utos na ang tao po ay dapat magsuri, dapat magsiyasat sa mga aral po ng Diyos na nakasulat sa Biblia para hindi sila madaya ng mga bulaan. Una, dapat tingnan nilang mabuti yung bang relihiyong kanilang kinaaniban. Kahit ba gaano na sila katagal kaanib doon. Ang mga doktrina ba ay nakabatay sa Biblia? At paano kaya nila mahahanap kung alin ang relihiyong nagtatagoy ng doktrinang naaayon sa Biblia? Ano po tagubilin ng mga apostol, mga kaibigan, sa atin upang hindi tayo magkamali sa ating gagawing pagsusuri? Ganito po ang itinatagubilin ng apostol na si Juan sa kanyang unang sulat sa Kapitulo 4, talatang 1. Ganito po ang ating mababasa. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ito po ang tagubilin ng Diyos sa pamamagitan po ng mga apostol. Kaya ito po ang ginagawa natin ngayon. Ang sabi ni Apostol Juan, huwag anya kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Kundi ang sabi niya, inyong subukin muna. Sasabihin po ba ng mga tumutuligsa sa ginagawa nating pangangaral ngayon na tayo ay naninira lamang? O ang mga apostol kaya na nagsasabi nito ay naninira lamang? Maliwanag po na hindi. Kaya, ang ginagawa po natin, pagsunod lamang sa aral na itinuturo ng Biblia, pagtugon din po sa hamon mismo ng Iglesia Katolika na atin silang subukin at siyasatin, maging po sa hamon ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. At ang dapat maramdaman, kapatid na Byron, ng ating mga mahal na televiewers, ay yung banal na layunin na siyang naghahayag nga ng pag-ibig ng Panginoon Diyos sa tao. Kaya doon sa ibinigay na babala ng mga apostol, dapat ang maging reaksyon ng mga tao, ng mga nagsusuri, ay umiibig
yung nagbababala sa kanyang binababalaan. Ayaw po, mga kaibigan ng Panginoon Diyos, na ang tao ay madaya ng napakaraming naglitawang bulaan sa panahon natin. Ang totoo ay ayon mismo sa ating Panginoong Hesukristo, sinasampalatayanan po natin, kapatid na Byron, na pinakadakilang sugo sa lahat ng panahon, ay bakit po kaya napakahalaga na suriin po ang aral ng isang iglesia o ng isang relihiyon? Paano ba malalaman, kapatid na Byron, batay sa ating Panginoon Hesukristo, kung ang isang relihiyon ay sa ating Panginoon Diyos? Ito po ang itinuturo ng ating tagapagligtas mismo na dapat maging batayan ng tao. Paano niya malalaman kung alin ang tunay na relihiyon na dapat niyang aniban? Dito po sa Juan 7, mga talatang 17 hanggang 18. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian, niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Ito po ay pahayag mismo ng ating Panginoong Sukristo kung paano anya natin makikilala kung sino ang tunay na sa Diyos at kung sino ang tunay na relihiyon. Ang sabi po ng ating Panginoong Sukristo, kung ang isang mangangaralan niya ay nagtuturo ng kanyang sariling kalooban, hindi po sa Diyos yun. Kundi ang hinahanap nun anya ay yung kanyang sariling kaluwalhatian lamang. Sa makatwid, ang tunay po na tagapangaral, ang itinuturo niya, hindi po yung kanyang sariling kalooban. Kundi ang sabi nga ng ating Panginoong Sukristo, yung kalooban ng nagsugo sa kanya o ang kalooban mismo ng ating Panginoong Diyos ang iniaaral. Kaya ang isang relihiyon na sa ating Panginoon Diyos, ang tunay na iglesia na sa Panginoon Diyos, kapatid na Byron, mga kaibigan, ay makikilala po natin sa doktrina at mga aral na itinataguyod. Hindi humihigit sa nakasulat sa Biblia, hindi nagbabawas, hindi nagdadagdag, Opo. hindi nagbabatay sa mga alamat o kaya ay sa iba't ibang tradisyong ginawa lamang ng tao. Mga kaibigan, madali pong makilala. Sa hanay po at sa gitna ng napakaraming naglipa ng relihiyon ngayon, ang tunay na iglesia na sa ating Panginoon Diyos, ang tunay na relihiyon, nagtataguyod po ng mga aral na pawang sang-ayon sa nakasulat sa Biblia. Ang sabi ng iba, ganito lahat daw naman ng tagapangaral, maganda yan. Yung sinasabi nila, yung ipinahahayag nila, kung mo dala-dala raw ay Biblia, ay lahat naman yan patungkol sa Panginoon Diyos Kaya mga kaibigan, ano po bang ipinagpauna ng mga apostol na nasain o gugustuhin ng mga tao sa panahong ito, na uri ng mga tagapangaral na gusto nilang mapakinggan? Yun ang kanilang inaabang-abangan na uri ng pangangaral. Ganito po ang ipinagpauna ng apostol na si Pablo dito po sa ikalawang Timoteo 4:3. Ganito po ang kanyang pahayag, sapagkat darating ang panahong hindi na pakikinggan ng tao ang wastong aral, sa halip para masunod ang kanilang mga kagustuhan. Hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng mga bagay na gusto nilang marinig. Ito pong pahayag na ito ni Apostol Pablo, abay tupad na tupad po ito sa panahon natin ngayon. Ang sabi po ni Apostol Pablo, darating ang panahon na kung saan ang pakikinggan po ng tao, hindi na po yung wastong aral kundi yung mga bagay na gusto na lamang nilang marinig. Kahit pa ang itinuturo nito, labag po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya kapag merong ginagawa silang labag sa Opo. kalooban ng Diyos, hindi na sila pinupuna. Opo. Yun ang gustong-gusto nila. Hindi na sila sasawatain sa anumang maling gawain nila. Kung ano na lamang ang gusto nilang marinig, napapabor sa kanilang sariling pakiramdam, yun ang kanilang gustong-gustong marinig sa mga tagapangaral ngayon. At ang iba pa nga, kung ano-anong mga ipinangangako na pang material na bagay lang sa mundong ito. Pagka ganyan mga kaibigan, ang mangangaral, katuparan po yan ang ibinabala ng mga apostol. Yan ang mangyayari sa panahong ito na malapit ng araw ng paghuhukom. Maglilitawan ng mga tagapangaral
na hindi na po taglay ang wastong aral. Ang sinasabi po ng iba, kapatid na Byron, sa atin ay sinasangkalan daw natin ang Biblia o ang banal na kasulatan para tuligsain ang ibang relihiyon. Anong ating reaksyon doon? Hindi naman po mali na gamitin namin ang Biblia para po tuligsain ang maling aral ng isang relihiyon. Kung bakit? Sapagkat ayon po kay Apostol Pablo, alin ba ang dapat na maging batayan para malaman kung alin ang tama at maling aral? Babasahin po natin. Ito pong pahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo 3:15 hanggang 16. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid, sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Talaga pong ang dapat na pagbatayan, maging barometro't sukatan, para malaman kung alin ng tama at maling reliyon ay ang banal na kasulatan o ang Biblia. Ito po ang dahilan kung bakit dapat ilantad at punahin, tuligsain alinmang maling aral o doktrina ng alinman pong relihiyon, sapagkat ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay ginagamit po ng mga tunay na sinugo, mga tunay na tagapangaral ng Ebanghelyo. Katulad po ni Apostol Pablo, pinabulaanan niya ang mga maling aral at ang pinagbatayan niya po walang iba kundi ang Biblia o ang mga banal na kasulatan. At ito nga ang ginagawa ng mga ministro ngayon sa loob ng Iglesia ni Cristo. Buong giting nating ipinalalaganap at ipinahahayag ang mga aral ng Biblia sa kapakinabangan ng marami pang mga tao. Apo. Ngayon, ang sinasabi naman ng iba, kapatid na Byron, ay ituro na lang ninyo. Ituro na lang daw natin yung ating sinasampalatayan ng doktrina. Huwag na raw nating pakialaman yung iba kasi nga, meron daw nasasaktan. Ngayon, pwede ba, kapatid na Byron, ang mga tunay na ministro ng Diyos ay pagbawalan na tuparin ang kanilang tungkulin na buong giting na ipangaral ang mga katotohanan ng nakasulat sa Biblia? Hindi po maaari yon, sapagkat yun po ay magiging kasalanan. Sapagkat maliwanag po ang utos na pahayag ni Apostol Pablo, nakatala po dito sa ikalawang Timoteo 4:2 hanggang 4, ganito po ang iniuutos ng Biblia sa mga tunay na tagapangaral ng Diyos. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ng magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Maliwanag po ang utos ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga tagapangaral. Katulad po ni Apostol Pablo na iniuutos niya kay Timoteo na kanyang kamanggagawa. Ang sabi niya, ipangaral mo niya ang salita, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Dahil sa panahong ito, ay talagang marami ng lumitaw ng mga Opo. tagapangaral na panganib yun sa kapakanan Opo. ng mga taong kanilang madadaya. Kaya buong giting na tinagubilin ng mga apostol, buong giting na tinagubilin ng Apostol Pablo, ang kanyang kamanggagawang si Timoteo, mga kaibigan, na buong sikap nilang ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya nga sukdulang usigin. Sukdulang tayo ay upatan, siraan, kung ano-anong mga kasinungalingang ibinabato sa atin. Pero mga kaibigan, hindi po ititigil ng Iglesia ni Cristo ang paglalantad ng mga maling aral
gaya nga ng ating binanggit kanina sa pasimula, kapatid na Byron, mga kaibigan, hindi po ito atake personal. Pagka ang tao po ay nanatili sa isang relihiyong nagtataguyod ng maling aral, mapanganib sapagkat yun ay kanyang ikapapahamak. Ano ba mismo pinatunayan ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagpuna at pagtuligsa doon sa mga nagtataguyod ng maling aral? Ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Kristo. Mababasa natin dito po sa aklat ng Mateo sa 15 talatang 3, at siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Ayon po sa ating Panginoong Kristo, maging yung salit-saling sabi na itinataguyod po ng ibang relihiyon at ginagamit nilang batayan sa kanilang pagtataglay ng paniniwala at pananampalataya, yun po ay labag sa utos ng ating Panginoong Diyos. At hindi nangimi ang Panginoon Kristo na punahin yon. Buong giting niyang sinaway yung ganyang mga taong nagtataguyod po ng maling paniniwala. Pero kapatid na Byron, ipinipilit pa rin hanggang sa ngayon ng mga defensor katoliko na wala naman yan sa mga sinusunod. Ang mahalaga, yung paglilingkod daw nila, ipinatutungkol nila sa ating Panginoon Diyos kahit nga nagbabatay sila sa mga tradisyon, sa mga salit-saling sabi. Ang mahalaga daw, kapatid na Byron, ang sinasabi nila, ipinatutungkol naman daw nila sa Diyos yun. Mga kaibigan, alam po ba niyo kung gaano kasama na magtaguyod ang tao ng mga aral na hindi naman nakabatay sa aral ng Diyos, kundi sa mga aral lamang na inimbento, nilikha lamang ng tao, katulad nga ng Iglesia Katolika Romana. Babasahin po natin ang pahayag mismo ng ating Panginoong Kristo. Dito naman po sa talatang 9 ng gayon pa ring aklat ng Mateo, sa kapitulo 15 pa rin. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ang kanilang itinuturo ay utos ng tao. Hindi po pwedeng hindi pakialaman ang maling aral na itinuturo ng ibang relihiyon. Lalo na nga't magpapahamak ito sa kaluluwa, buhay, at kaligtasan ng tao. Sapagkat bagaman maraming ginagawang paglilingkod na nakabatay lamang sa sariling opinyon, kuro-kuro, meron pang salit-saling sabi, ito po, anya ay walang kabuluhan sapagkat hindi po sang-ayon sa utos ng Diyos kundi ito anya, ang kanilaan niyang itinuturo, aral at utos lamang ng tao. Kaya nga madalas nating mabanggit, kapatid na Byron, mga kaibigan, nabatay po sa pagtuturo ng Biblia. Pagka po maglilingkod ang isang tao, ang mahalaga po, ang masunod niya, kung ano ang kalooban ng kanyang paglilingkuran. Walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Sapagkat malinaw ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, anumang pagsamba, nakabatay lamang sa aral o utos ng tao, medyo masakit ngang pakinggan, pero binasa lang po sa Biblia, walaan niyang kabuluhan. Kaya mga kaibigan, madaling malaman kung ang isang relihiyon ay nagtataguyod po ng aral ng tao. Makikita mo naman ang sabi nga natin madalas, kapatid na Byron, ikukumpara lang naman natin sa Biblia. Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa, aral halimbawa ng Iglesia Katolika tungkol sa purgatorio. Bagamat napakarami nilang depensa dyan at kung ano ng mga paliwanag nila, pero kahit na bali-balik rin ng Biblia, mula sa Matandang Tipan hanggang sa Lumang Tipan, yung purgatorio wala. At yung mga nakapaloob na paniniwala doon. Pagka po iba sa mga aral ng apostol, iba sa mga aral na nakasulat sa Biblia, meron pong mahigpit na tagubilin ng mga apostol sa mga tunay na Kristiyano. At ito po sana ang sundin ng bawat isang naghahangad na maligtas. Ganito po ang tagubilin ni Apostol Pablo sa mga aral na labag o hindi sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa 1:6 hanggang 8 ng aklat ng Galacia, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig
na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ito po ang mahigpit na tagubilin ng mga apostol. Sa sino mang mangangaral ng iba sa kanilang itinuro, ang sabi pa nga, kahit pa anghelyang mangaral na yan, kahit pa sinong mangangaral yan, kahit ang dala-dala pa po ay Biblia. Subalit, ibang ebanghelyo naman, maliwanag po ang tagubilin. Inyuan niya itong itakwil. Ito po ang dahilan, kapatid na Vic. Kaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, saan mang panig ng mundo makarating, pilit na itinataguyod ang mga aral na kanilang tinanggap, bunga po ng pangangaral ng mga tunay na sinugo ng Diyos at ng pamamahala, kasama ang mga ministro at manggagawa. Kaya ang Iglesia ni Cristo po, mga kaibigan, ay buong giting na naninindigan sa panig ng katwiran. Dito po, mga kaibigan, nais po namin kayo ay makasama. Hindi pa po huli ang lahat. Binibigyan tayo ng Panginoon Diyos ng magandang pagkakataon para inyong suriin ang mga katotohanan na itinataguyod sa loob ng Iglesia ni Cristo upang kayo man ay makaunawa, magkaroon ng tunay na pananampalataya, sama-sama po nating magawa ang marapat na paglilingkod sa Panginoon Diyos. At higit po sa lahat ay magkakasama tayong magmana ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Nawa po, mga kaibigan, ay muli kami nakatulong sa inyong ginagawang pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan. Samahan po niyo kami sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, Opo. banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Diyos ng pag-ibig at punong-puno ng kahabagan, Opo. yayamang sumasampalataya po kami, Ama. Ikaw ang may ibig na lahat ng tao'y maligtas. Opo. Salamat po ng marami sa iyo. Patuloy mong ginagamit ng kasangkapang mabisa sa paghahayag ng iyong mga katotohanan ng programang ito ng iyong iglesia. Opo. Ang amin pong patuloy na pamanhik po sa iyo. Alalahanin mo po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kababayan. Opo. Lahat nawa ng naabot ng palatuntunan ito, sila man ay magkaroon ng pagkakataon upang makasama namin sa tunay na paglilingkod sa iyo. Panginoong Hesukristo, patuloy ka naming niluluwalhati. Opo. Sinasamba po namin ang iyong pangalan. At kami patuloy pong nagmamakaawa, ipamagitan kami sa ating Ama. Amen. Ama namin Diyos, lubos ang aming pagtitiwala. Patuloy mong binabasbasan ang lahat ng gawain ng iglesia. Patuloy pa kami makapag-alay ng papuri sa iyo. Amen. Binasbasan mo po higit sa amin ang aming namamahala. Alang-alang po sa napakalawak na gawain ng iglesia. Lahat buong galang po naming tinanggap sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.